Isang pinagpalang araw sa inyo mga kapatid. Ngayon ay ika-8 ng Agosto sa taong 2020 at binabati ko kayo ng isang pinagpalang araw. At nawa ay sumainyo ang kaharian ng Diyos at nawa ay ang kapayapaan ng Diyos ay patuloy na sumainyo. Sa araw na ito, ang ating inspirational message ay tungkol sa assurance of salvation. Paano natin masisigurado na natanggap na natin ang kaligtasan? Or meron na tayong kaligtasan? Sigurado ba tayo sa bagay na ito? Noong nakaraang topic, ibinahagi natin ang tungkol sa kaligtasan, na tayo ay mga naligtas lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at ito ay kanyang regalo. Ibigay ng Diyos at walang anumang bayad, regalo or free gift. Sa pamamagitan ng ating pagsasampalataya sa Panginoong Hesus na kanyang bugtong na anak. Kaya gayon man, hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa upang hindi ipagmamalaki. Amen. Ngayon mga kapatid, ipagpapatuloy natin ang salvation at kung paano na nalaman natin na mayroong kaligtasan at malalaman din natin kung ligtas na nga ba tayo at paano natin masisigurado na tayo iligtas na. Amen. So samahan niyo ako mga kapatid sa ating pag-aaralan sa hapong ito dito sa Inspirational Mission Studio. Mga kapatid, mahal mo ba ang iyong buhay? Pinapangalagaan mo ba ang iyong buhay? Ano ang mga paraan upang masisigurado mo na ligtas ka sa lahat ng uri ng trahedya, lahat ng uri ng masasamang, sa lahat ng mga trahedyang mangyayari dito sa mundo o sa iyong paligid? Meron ka bang ginagawa upang masisigurado mo na ligtas na ang iyong buhay? Ang mga katanungang ito mga kapatid ay masasagot mo lamang sa pamamagitan ng iyong pagkakaunawa at pagkakaalam sa kung ano ang kaligtasan. O kaya ano ang iyong pagkakakilala sa Diyos na iyong sinasampalatayanan. Amen. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang salita, sa naisulat sa John chapter 5 verse 39, ang sabi niya dito, "You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me." Meaning, sa pamamagitan ng ating pagsasaliksik sa mga nakasulat, ay doon natin malalaman ang katotohanan na ito ay nagpapatunay, nagpapatotoo tungkol sa Panginoong Hesus, na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So, kaya nga mga kapatid, ang tanong, kung hindi natin sinasaliksik ang mga nakasulat, ang kasulatan tungkol sa Panginoong Hesus, masasabi ba natin na meron tayong buhay na walang hanggan? Or eternal, everlasting life? Yun ay napakalaking katanungan mga kapatid na ikaw lamang ang makakasagot. Kasi sa kaligtasan, dapat alam mo ang biyayang ito na iyong tinanggap. Doon mo malamang masisigurado at na meron kang proof or evidence that this is what you are holding on. This is the words that has been written that you are holding on to.
The faith that God has given you is according to the written scriptures. Amen? Maaring sabihin mo mga kapatid na ginagawa mo naman ang mga kautusan ng simbahan na pumapasok, nagsisimba ka naman every Sunday sa church at hindi ka pumapalya, sinusunod mo yung mga taunang mga ginagawa ng church o sinusunod mo yung mga prosesyon o kahit ano pa man. Maaring sinusunod mo rin ang mga religious festivals na ginagawa ng church nyo. Maaring sinasabi mo na maaring sabihin mo na okay na ako sa ganito, sinusunod ko na yung mga kautusan na pinapagawa ng church namin, yung mga kapistahan ay patuloy ko ring sineselebrate at yung mga santo na kung saan ipinagdidiwang ng church namin. Ngayon, ang tanong, sapat na ba ang bagay na yon upang masisigurado mo na tinanggap mo ang biyaya ng kaligtasan? Iyon ang mga katanungan, mga kapatid, na ikaw lamang ang makasagot sa magitan ng pakikinig at pag-unawa sa mga salita na ating binibulay-bulayan at pinag-aaralan dito sa Inspirational Mission Studio. Amen? So balik tayo doon sa sinasabi ni Apostle John doon sa John chapter 5 verse 39 na kung saan si Jesus mismo ang nagsasabi na saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat sa mga yaon ay malalaman ninyo na mayroon kayong buhay na walang hanggan. Amen? Kaya naman mga kapatid, doon sa church sa Roma na sa mga sinimulan ni Apostol Pablo na nakasulat ayon sa Book of Acts chapter 17 verse 11, ito yung nakasaad mga kapatid. Ito mga kapatid ay sinimulan ni Apostol Pablo ang church doon sa Roma kung saan sinasabi niya dito sa chapter 17 verse 11 na sa mga taga-Berea na kung saan sinasabi niya dito, ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa sa mga taga-Tesalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Amen? So yun ang mga early church na kung saan ang ginagawa nila ay they search for the scriptures. Aliksik sila ng katotohanan kung ito ba ay totoo nga ang mga ipinangaral ng Apostol Pablo doon sa Berea. Kaya mga kapatid, isang napakalaking challenge yung sasabihin natin na mayroon tayong pananampalataya sa Diyos, ngunit wala tayong ginagawa na mga bagay na ito. Wala tayong ginagawang pagsasaliksik, pag-aaral, at pag-uunawa sa mga salitang naisulat. Sapat na yung isang araw sa isang linggo na makapasok sa church at sabihin natin feeling blessed na tayo. 'Di ba? 'Di ba totoo naman? Yun naman lagi ang ating actions. Kahit sa Facebook makikita natin 'yan, yung kanilang mga Facebook post. So mga kapatid, kung sasabihin natin na okay na yon, baka doon tayo nagkakamali. Kaya hindi pwedeng hindi natin malalaman ang kaligtasan kung sinasaliksik lamang natin ang mga ito. Amen? Ito mga kapatid ay pinakamahalaga upang patunayan natin sa ating sarili na tayo ay ligtas na. Sapagkat sinaliksik natin ang mga kasulatan, inalam natin ang mga nakasulat, nakasaad tungkol dito. Kaya kung sino man ang ating makakabangga, hindi pwedeng
maitabo yung ating pananampalataya na kung sino-sino man. Amen? Hindi tayo pwedeng ma-deceive ng kung sino-sino man na pwedeng magturo sa atin ng iba pang mga relihiyon o kaya iba pang mga doktrina. Amen? So ito ay pinakamahalagang bagay mga kapatid upang maunawaan natin ang kaligtasan. Kung ito ay ating sinaliksik. Amen. Mga kapatid, ang Biblia ay nagsasaad ng kasulatan na kung saan nagpapatunay lamang ng kaligtasan na sa Panginoong Hesus. Aside nga doon sa sinusulat sa John 3:16 na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, His only begotten Son, that is Jesus Christ, that whomsoever believed in Him shall not perish but have everlasting life. Ngayon naman mga kapatid, ano ang katunayan? John 3:16, for God so loved the world. Ngayon, ang katunayan mga kapatid, mayroon bang pwedeng magpapatunay or may witness na kung saan si Jesus nga talaga yung anak ng Diyos? Amen. Punta tayo sa 1 John chapter 4 verse 14. Mga kapatid, ang sinasabi niya dito, and we have seen and testify that the Father has sent the Son as Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him, and He in God. Amen? Yun ang testimony, ang nagpapatunay, ang nakakita mga kapatid na kung saan si Jesus ay siyang anak ng Diyos. At ang pananampalataya kay Jesus ay mayroong buhay na walang hanggan. God abides in Him, and He abides in God. Ngayon naman mga kapatid, punta tayo sa 1 John chapter 5, verse 11. At ito ang sinasabi ng 1 John chapter 5, verse 11 to 12 mga kapatid. And this is the record that God has given us eternal life, and this life is in His Son. He has the Son has life. He that has not the Son of God has not have life. Ibig sabihin na sa pamagitan ng anak na ipinadala ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat, at ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay maaykiroong buhay. Ito ang katunayan mga kapatid, kung saan isinulat mismo ng mga nakakakita. Kaya mga kapatid, punta tayo sa tinatawag na paraan ng kaligtasan. Ano ang kaparaanan upang tayo ay maligtas? Upang tayo ay makatanggap ng biyaya ng kaligtasan. Nalalaman natin na ang kaligtasan is a free gift binigay ng Panginoong Diyos bilang regalo. Ang kanyang bugtong na anak. So mga kapatid, ang regalo ay ibinibigay at ito ay tinatanggap. Amen? So, balik tayo sa 1 John chapter 4 verse 15. Whoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwell in him, and he in God. Amen? So, ang sinasabi niya na merong confession or pagtatapat na ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. At ang Diyos ay mananatili sa Kanya at siya ay sa Diyos. Yun ang paraan ng kaligtasan.
Amen. Ngayon punta tayo sa isa pang verse mga kapatid sa Romans chapter 10 verse 9. Ang sinasabi ng Romans chapter 10 verse 9, that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believed in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Amen. Kaya, mga kapatid, ang regalo ay binibigay at ito ay tinatanggap. Amen. So, ang sabi ng Romans chapter 10 verse 9, kung ikaw ay magtatapat sa pamagitan ng iyong mga labi na si Jesus ay ang Panginoon at may pagtitiwala ka sa loob ng iyong puso na siya ay binangong muli ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat mula sa kamatayan, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Kaya napakahalaga mga kapatid na ito ay nanggagaling sa kalooban ng ating puso. We have to do it heartily. Heartfully, mga kapatid. Hindi ito basta-basta, kaya napakahirap gawin ang bagay na ito kung wala kang tinatawag na deep, intimate relationship with God. Kaya mga kapatid, paalala lamang na patuloy tayong maghanap sa Panginoon. Lumapit sa Panginoon. So natatanggap lamang ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtatapat. Pagtatapat sa ating Panginoong Diyos, ating Amang makapangyarihan sa lahat, na tinatanggap natin ang biyaya na Kanyang ipinadala, ang Kanyang bugtong na anak. Binigay sa iyo upang tubusin ang iyong mga kasalanan. Kaya mga kapatid, bilang naglilingkod sa Panginoon, dahil sa kabutihan ng Diyos, nalalaman natin ang biyayang ito, ang bagay na ito, dahil inaaral natin ang nakasulat dito. Ito mga kapatid ay binabahagi sa iyo ng Panginoon ang biyaya ng kaligtasan. Nais ng Diyos na makasama ka, makapiling niya sa buhay na walang hanggan. Handa ka bang tanggapin ang Panginoong Hesus bilang iyong Diyos na tagapagligtas? Kung ganon mga kapatid, maaari kang pumasok sa iyong silid at makipag-fellowship sa iyong Ama. Siya ang iyong Ama na kung saan umibig sa iyo ng lubos-lubos at walang anumang kapalit. He is our God the Father. Yan ang nais niyang mangyari sa atin mga kapatid. Kaya maaari kang pumasok sa iyong silid at makipag-fellowship, makipag-usap sa iyong Amang makapangyarihan sa lahat at sabihin mo ganito, Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa biyayang iyong ipinagkaloob na iyong ipinadala ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang tubusin ang aking mga pagkakasala. Kaya gayon man, tinatanggap ko ang Panginoong Jesus bilang aking Diyos na tagapagligtas, na siya ay iyong binangong muli sa kamatayan at gayon din naupo sa luklukan na sa kanan ng Diyos, aking Amang makapangyarihan sa lahat. Salamat sa biyayang ito. Patawarin mo ang aking mga pagkakasala at bigyan mo ako ng biyaya ng kaligtasan. Salamat, Panginoon. Amen at amen. Kapatid, maaari mo ring itong gawin kung wala kang privacy sa iyong silid. Maaari kang lumabas sa iyong bahay.
Maari kang tumingala sa langit at ang iyong amang makapangyarihan sa lahat ay nakatingin lamang sa iyo at naghihintay na ikaw ay tumawag sa Kanya. Sa anumang oras, anumang araw, handa siyang makinig sa iyong mga pagtawag. Hallelujah! Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos, ating amang makapangyarihan sa lahat, sa biyayang handog na Kanyang pinagkaloob, ang Panginoong Hesus sa ating buhay upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Amen. At amen. Kaya naman mga kapatid, kung ano yung mga pinakamalaking challenge na sinasabi ng Panginoon, ito si Jesus mismo ang nagsabi nito. Si Jesus mismo. Ang pinakamalaking challenge na dito sa mundo na hindi kayang gawin ng tao, ang Diyos mismo ang nagsabi. Punta tayo sa John chapter 5, verse 40. And you will not come to me that ye may have life. Mga kapatid, hindi raw tayo lalapit sa Kanya upang tayo ay magkaroon ng buhay. Di ba? Di ba ito ang pinakamalaking challenge? Kaya mga kapatid, kung makikita mo ang iyong mga kaibigan, kung ano ang kanilang mga pinagkakaabalahan sa Facebook, kung ano ang kanilang mga pinagkakaabalahan sa social media, makikita mo kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan sa buhay. Makikita mo kanilang mga pinagmamalaki. Diba? Kaya nga, ang totoo lang, kung sino ang magmahal sa mga bagay na narito sa mundo, yun ay makaaway ng Diyos. Yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yan ang narito sa mundo at yan ang pinagkakaabalahan ng tao. Pero pagdating sa Panginoon, hindi man lang nila maibahagi ang Diyos sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kapamilya, sa kanilang mga kapatiran, sa kanilang mga magulang, o kung sa kanilang mga anak. Diba? Kaya, yan ang totoo. Yan ang katotohanan na kung tayo ay namumuhay ng wala sa Panginoon, mas pinabibigyan natin ng papahalaga ang mga bagay na hindi patungkol sa Diyos. Diba mga kapatid? Ngunit mga kapatid, alam mo, iba ka sa kanila. Kung ano man ang nakikita mo sa kanila, huwag mong gayahin. Lumihis ka ng landas. Ibahin mo ang iyong paraan. Huwag mong itulad sa iyong mga kaibigan ang iyong sarili. Kasi baka mapera sila at hindi mo kakayanin. Kahit kakayanin mo man kapatid, pero meron kang Diyos. Kaya ang merong Diyos, iba ang kanyang buhay. Kung sila ay nagsasaya, ikaw ay nagdadalamhati. Kung sila ay nagpipiesta, ikaw ay nagdadalamhati. Nananalangin sa Panginoon, nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Lumapit sa Panginoon at humingi ng kapatawaran sa iyong mga pagkakasala, sa iyong mga kakulangan, sa iyong mga kahinaan. Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Pinagpala ka mga kapatid sapagkat alam mo, patuloy kang nakikinig at tumatanggap ng salita ng Diyos. Mga kapatid, thank you for watching here in Inspirational Mission Studio. And this has been your brother Glenn, leaving you a message. As said in the Romans chapter 10, verse 13, For whosoever shall call in the name of the Lord shall be saved.
Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita.